Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang heograpiya at lokasyon ng Pilipinas. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga kagamitan sa pagtukoy ng lokasyon. Sa paggamit ng mapa at globo, ating matutukoy ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas. Handa ka na ba? Nakagamit ka na ba ng mapa? Bakit mahalagang malaman ang lokasyon ng isang lugar? Masdan ang mapa. Matutukoy mo ba ang pangalan ng mga karatig bansa ng Pilipinas? Sa paghahanap o pagtukoy ng tiyak na lugar, hanggahan o lokasyon ng isang bansa o pamayanan ay mahalagang gamitin ang mapa o globo. Ang mapa o globo ay napakahalaga sa pag-aaral ng heograpiya. Ano ba ang heograpiya? Ang salitang heograpiya ay buhat sa salitang Griego na geo at graphin. Geo na ang ibig sabihin ay mundo. Graphin naman ay sumulat o ilarawan. Ang heograpiya ay pag-aaral ng lokasyon at katangiang pisikal ng mga lugar sa daigdig. Tinatawag na kartografiya ang sining ng paggawa ng mapa at globo. Kartograpo naman ang tawag sa taong gumagawa nito. Ang mapa at globo sa pag-aaral ng heograpiya. Mga kagamitan sa pagtukoy ng lokasyon. May dalawang napakahalagang kagamitan upang matukoy ang isang lokasyon. Ito ang globo at ang mapa. Oblate spheroid ang hugis ng mundo. Kung kaya naman masasabi nating ang globo ay modelo o replika ng daigdig. Nagpapakita ng hugis at lokasyon ng mga bansa. Ang mapa naman ay patag na representasyon ng lahat ng bahagi ng mundo sa isang patag na ibabaw. Ginagamit ito bilang gabay sa pagtukoy ng lugar. Mga konseptong makatutulong sa pag-unawa ng globo at mapa. Narito ang tatlo sa mga konseptong maaaring makatulong upang maunawaan ang paggamit ng globo at mapa. Ang direksyon, distansya, at iskala. Ang direksyon ay nahahati sa dalawa, ang pangunahin at pangalawang direksyon. Ang mga pangunahing direksyon ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang mga pangalawang direksyon naman ay ang hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan at timog kanluran. Ang distansya ay tumutukoy sa paglalarawan sa pagitan ng mga lugar o bagay. Ang iskala naman o scale ay ginagamit upang ipakita ang distansya ng isang lugar. Ito ay nagpapakita ng proporsyon ng aktual na sukat at sukat sa mapa. Upang maging mas malalim ang iyong kaalaman tungkol sa mapa at globo, maaari mong panoorin ang aking video lesson tungkol sa mapa at ang mga bahagi at uri nito. Gayon din ang mga espesyal na guhit pangkaisipan sa globo at mapa. Akin ding ilalagay ang mga video links sa description. Global Positioning System o GPS. Sa kasalukuyan, ang Global Positioning System o GPS ay ang natatanging Global Navigation Satellite System o GNSS sa mundo. Ang GPS receiver nito ay may kakayahang tumukoy ng tiyak na lokasyon, bilis, direksyon at oras ng isang bagay sa isang tiyak na lugar at panahon. Sa kasalukuyan, ito ay malawakang ginagamit sa mga pandaigdigang paglalakbay, komersyo at siyensya. Ang GPS ay nilikha at nagsimulang gamitin noong 1973 ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos. Sa umpisa, ito ay eksklusibong ginamit lamang para sa mga operasyong militar. Ngunit mula 1980s, pinahintulutan na ng gobyerno ng United States of America na gamitin ito sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Sa kasalukuyan,
Ang dalawang kilalang navigation apps na mas ginagamit ng maraming tao sa buong mundo ay ang Waze at Google Maps. Ang lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa hilaga ng Ecuador, kaya ito ay nasa hilagang emisperyo at silangang emisperyo dahil ito ay nasa silangang bahagi ng punong meridyano. Ito ay kabilang sa kontinente sa buong daigdig na siyang itinuturing na pinakamalaking kontinente sa buong daigdig, ang Asya, at ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na napalilibutan ng katubigan, kung kaya naman ang lokasyon nito ay maaaring matukoy gamit ang dalawang paraan. Ito ay ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Pagtukoy sa tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang tiyak na lokasyon o absolute location ay tumutukoy ng lokasyon sa pamamagitan ng grid ng latitude at longitude. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Asya. Ito ay nasa pagitan ng mga latitude 4 degrees and 23 minutes at 21 degrees 25 minutes hilaga at sa pagitan ng mga longitude 116 degrees at 127 degrees silangan. Ang mga nabanggit na latitude at longitude ay naglalarawan sa lawak na geographical ng kapuluan ng Pilipinas. Ang pagtukoy sa lokasyon ng isang lugar batay sa kinalalagyan ng katabi o kalapit nitong lugar ay tinatawag namang relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng lokasyong bisinal at lokasyong insular. Ano nga ba ang pinagkaiba ng lokasyong bisinal at lokasyong insular? Ang relatibong lokasyong insular ay batayan ang mga katubigang nakapaligid rito. Para sa relatibong lokasyong insular ng Pilipinas, atin matatagpuan ang katubigang Bashi Channel sa Hilaga. Sa silangan naman ay ang Karagatang Pasipiko, dagat Celebes naman ang sa timog, at sa kanluran ay ang dagat Timog China at dagat Kanlurang Pilipinas. Relatibong lokasyong bisinal naman kung ang batayan ay ang mga kalapit na bansa sa pagtukoy ng lokasyon. Para sa mga relatibong lokasyong bisinal ng Pilipinas, atin matatagpuan ang mga bansang Taiwan at Japan sa hilaga, sa silangan naman ay ang Guam at Palau, sa timog naman ay ang mga bansang Borneo, Brunei at Indonesia, at sa kanluran ay ang mga bansang Laos, Cambodia at Vietnam. At sa paglalahat ng ating aralin tungkol sa heograpiya at lokasyon ng Pilipinas, iyong tandaan, ang globo at ang mapa ay ang mga kagamitan sa pagtukoy ng lokasyon. May mga konsepto ring makatutulong sa pag-unawa ng globo at mapa. Ito ang direksyon, distansya at iskala. Matutukoy natin ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng tiyak na lokasyon o absolute location at relatibong lokasyon o relative location na maaaring matukoy sa pamamagitan ng lokasyong bisinal at lokasyong insular. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa bilang 1 hanggang 8. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, ito ay grapikal na representasyon ng lugar sa isang patag na ibabaw, mapa. Bilang 2, ito ang hugis ng mundo, oblate spheroid. Bilang 3, ito ang modelo o replika ng daigdig, globo. Bilang 4,
Ito ang pinakamalaking kontinenteng kinabibilangan ng Pilipinas, Asia. Bilang 5, ito ang natatanging global navigation satellite system sa mundo, Global Positioning System o GPS. Bilang 6, ito ang pag-aaral ng lokasyon at katangiang pisikal ng mga lugar sa daigdig, geografiya. Bilang 7, ito ay napapangkat sa 2, ang pangunahin at pangalawang direksyon. Bilang 8, ito ang direksyong nasa itaas ng compass rose, hilaga. Narito naman ang para sa mga huling bilang, 9 hanggang 14. Muli, alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 9, ito ang nagpapakita ng proporsyon ng aktwal na sukat at sukat sa mapa, iskala. Bilang 10, ito ang tumutukoy sa layo ng isang lugar mula sa isa pang lugar, distansya. 11, ito ang uri ng lokasyon na gumagamit ng latitude at longitude. Tiyak na lokasyon o absolute location. 12, ito ay lokasyon ng lugar na ibinabatay sa mga nakapaligid na hanggahang lupain o katubigan. Relatibong lokasyon. 13, ito ay relatibong lokasyon na batayan ang mga katubigang nakapaligid, insular. At 14, ito ay relatibong lokasyon na batayan ang mga kalapit na bansa, vicinal. Basahin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang tawag sa pag-aaral ng lokasyon at katangiang pisikal ng mga lugar sa daigdig? A. Kasaysayan, B. Geografiya, C. Economics, D. Politika. Ang tamang sagot ay B. Geografiya. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa globo batay sa guhit latitude at longitude? A. 4 degrees and 23 minutes at 21 degree and 25 minutes timog latitude. 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. B. 4 degrees and 23 minutes at 21 degrees 25 minutes hilagang latitude, 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. C. 4 degrees and 25 minutes at 21 degrees 20 minutes timog latitude, 115 degrees at 129 degrees silangang longitude. Ang tamang sagot ay B. 4 degrees and 23 minutes at 21 degrees and 25 minutes hilagang latitude, 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. Bakit mahalagang pag-aralan ang geografiya? A. Upang malaman ang presyo ng mga produkto. B. Upang maunawaan ang lokasyon at katangian ng mga lugar. C. Upang matutuhan ang iba't ibang wika. D. Upang malaman ang mga batas ng bansa. Ito ay B. Upang maunawaan ang lokasyon at katangian ng mga lugar. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gamitin bilang gabay sa paglalakbay? A. Diksyonaryo. B. Almanac. C. Mapa. D. Tala-arawan. Ito ay C. Mapa. Kung ikaw ay nasa silangan at nais mong pumunta sa kabaliktarang direksyon, saan ka tutungo? A. Hilaga. B. Timog. C. Kanluran. D. Hilagang silangan. Ito ay
C. Kanluran. Aling direksyon ang nasa pagitan ng timog at kanluran? A. Hilagang kanluran. B. Timog kanluran. C. Timog silangan. D. Hilagang silangan. Ang tamang sagot ay B. Timog kanluran. Ano ang pangunahing gamit ng iskala sa mapa? A. Tukuyin ang klima. B. Tukuyin ang populasyon. C. Sukatin ang layo ng mga lugar. D. Tukuyin ang uri ng lupa. Ito ay C. Sukatin ang layo ng mga lugar. Ano ang tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo? A. Mananaliksik. B. Biyahero. C. Manunulat. D. Kartograpo. Ang tamang sagot ay kartograpo D. Ano ang tawag sa sining ng paggawa ng mapa at globo? A. Fotografiya. B. Kartografiya. C. Heografiya. D. Direksopiya. Ito ay B. Kartografiya. Alin sa mga sumusunod ang hindi karatig bansa ng Pilipinas? A. Taiwan. B. Vietnam. C. India. D. Malaysia. Ito ay India C. Tukuyin ang pangunahin at pangalawang direksyon. Maaari mong gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Alamin nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Narito ang mga pangunahing direksyon. Ang nasa itaas na direksyon ay ang hilaga. Ang nasa ibabang direksyon naman ay ang timog. Ang nasa kanan mo ay silangan. At ang nasa kaliwa ay ang kanluran. Narito naman ang mga pangalawang direksyon. Sa pagitan ng hilaga at silangan ay hilagang silangan. Sa pagitan ng timog at silangan ay timog silangan. Sa pagitan ng hilaga at kanluran ay hilagang kanluran. At sa pagitan ng timog at kanluran ay timog kanluran. Gamit ang mapa, tukuyin ang katubigan at bansang makikita sa paligid ng Pilipinas gamit ang mga pangunahing direksyon. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Para sa mga kasagutang nakasulat sa kulay asul, ito ay mga katubigan. At ang mga nakasulat naman sa kulay brown ay mga karatig bansa. Narito ang mga tamang sagot. Para sa direksyong hilaga, matatagpuan natin ang Kipot-Bashi at Taiwan. Para naman sa timog, ating matatagpuan ang Dagat Celebes at Indonesia. Para naman sa silangan ay ating matatagpuan ang Karagatang Pasipiko at Palau. At para sa kanluran, ating matatagpuan ang Dagat Kanlurang Pilipinas at Vietnam. Thank you for joining me. Let's learn, play,
and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.